Good morning, ma'am. I'm the next reporter. So, cyber selecting compensating controls using the 9 cell. So, the slide is talking about compensating control. So, these are alternative security measure nga gamiton kung dili pwede ma-implement ang original or standard nga control. So, for example, kung dili ka maka-implement og strong password policy tungod sa system limit, pwede ka mo-add og additional monitoring or multi-factor authentication as ang compensating control. So, next. So, there are step 1, creating the 9 cell. So, sa pag-create og 9 cell framework para sa pagpili og security control. So, ang idea kay i-group ang control into function og sa type. So, first step is naatay tulo ka function, then tulo ka types. Then, ang first is function. So, prevention, kay controls na motabang para dili mahitabo ang security incident. So, for example, strong password, time rules. Sunod is ang detection. So, detection controls nga makatabang para mahibaw-an kung na-incident nga nahitabo. So, example, kanang CCTV, intrusion detection system. So, next is ang correction. So, correction controls nga motabang para ma-fix or ma-recover once may tabo na ang incident. Example is backup and restore or kanang patching. So, there is a types is naapod tay tulo no. So, first is administrative controls. So, policy, procedure o activities nga gibuhat sa tao. Example kanang training, risk assessment. Next is ang technical control. So, system-based gamit og technology. For example, exception, access control o kanang password. So, the next is physical control. So, protection sa physical environment. Example is locks, guard o CCTV. So, ang 9 cell kay more siyang matrix or kanang table nga nagsumpay sa duha ka approach. So, di ba naman tay duha pero kuan bali natay tulo ka function, natay tulo ka type. So, bali times 2. So, into times ay 3 times 3 so into 9. So, mo siya ang 9 cells. Then, mao na sige ang guide para dali ra ka makapili og sakto nga compensating control kung unsa ang kulang sa imong system. So, for example, no, kung gusto ka prevention or technical, pwede ka mag-accept or sa files kung gusto ka. Nara sa imong hanok. So, next is ay detection, na administrative, or mag-regular security ka. Next is next. So, next is step 2. Fill out the 9 cell. So, mo gyapon ni siya no ginapadayon ang unsaon pagkuan sa 9 cell approach para makapili og compensating control. So, ang 9 cell kay isa ka 3 times 3 table nga nag-combine sa function. Di ba naman tayo tulo? Prevention, detection, correction. Then, napod tayo tulo ka types. Administrative, technical, physical. So, sa step 2, fill out the 9 cell. So, talaang ang matag cell, for example, kay preventive or administrative. O hunaon sa nga i-extinct sa future control ang pwede i-apply para makompensar kung kulang ang main control. Next, step 3, use the complete 9 cell to brainstorm compensating controls. So, so sa use the 9 cell to compensating controls, kung dili nimo ma-apply ang original nga control, pwede kang mag-combine og lain-lain nga klase na ay administrative, technical, physical aron ma-reduce gihapon ang risk. So for example, kung dili ma-encrypt ang sensitive data tungod sa system limit, so natay technical issue. So pwede magbutang og physical control to kanang para mas secure ang room.
or administrative control policy nga restricted access as alternative. Next, next. So, specific information security policy. So, ang so information security policy is dili tanan organization pareho og rules o policy kay lain-lain sila kultura or mission or trip. So, mao nga ang pag-develop ng security policy dapat customized depende sa needs sa organization. So, the 9 cells, for example, tablet data and race. So, ang table nagpakita unsa ang pag-protect sa data sa tablet kung magpahulay or mag-race. So, gidivide siya into 3 classes sa control natay administrative, technical, physical, o 3 action, preventive, detection, correction. So, ang administrative kay mga rule or policy, example, accessible, use agreement, report kung nawala ang tablet. So, technical, gamit ang software or system feature, example, subscription, logs, remote wipe. So, next is physical. Gamit sa physical security, example kay lock, alarm, or self-destruct. So, next is tungtulo ka function. First is preventive, para malikayandaan ang problem. Next is detective, para mahibaw-an kung naay problem. Next is corrective, para ma-action o maayo ang problem. So, in short na ang 9-cell tablet naghatag og example unsa ang pag-prevent, detect o correct rest sa tablet data gamit ang administrative, technical o physical security measure. Next. So, organization level policy. So, ang organization level policy mao ni ang pinaka-core or foundation sa security policy. So, sa usa ka organization, ang policy statement mao ang klaro nga sugo or detection or requirements para sa minimal na security control. So, either sa information system or sa behavior sa mga tao nga nagamit sa system. So, important nga klaro o diretso ang language sa policy statement para walay libog or para masabtan dayon sa tanan. So, muna siya og kanang murag house rule sa balay kung ang organization kay ang balay, ang policy statement mao ang rules nga giset sa ginikanan. So, next. So, data classification and handling policy. So, ang data classification and handling policy mao ni ang pinaka-base nga policy sa information security. So, kini nga policy na explain kung unsa ang ginatawag nga sensitive data, unsaon pag-handle ana og kinsa ang responsible sa pag-protect. So, important ni siya kay dili tanan data pareho og levels sa security. So, naay uban nga pwede ra ma-share sa public ug naay uban nga dapat taguon og maayo or confidential or restricted. Mao na ang policy nag-set og klaro nga categories or classification level ug minimum nga security controls para sa matag category. So, in short, nagpasabot nga ang data classification policy mao ang guide sa label o pag-handle sa database kung unsa siya ka-sensitive o kinsa ang responsible sa pag-protect ana. Next is data classification levels. So, ang data classification levels mao ni ang pag-divide sa data into different categories. So, nakadepende kung unsa siya ka-sensitive o kung kinsa ang dapat maka-access. Kada level adunay specific nga example o rules kung unsaon pag-handle. So,
kuan murag magbuhat ka og label sa imong mga gamit. So first is internal use only. So para sa sulod dili siya i-share, dili siya pwede i-share sa gawas. Example, meeting note kanang mag-meeting, staff schedules nga na. Next is priority. Proprietary. Data nga importante para sa company kay iya ra gyud nang dili dapat makuha sa lain. Example, company products, design, business strategies. So in short, kinahanglan i-classify into level murag tags para klaro unsaon siya pagprotektahan or pagprotect o kinsa ang allowed mo access. Next is data classification level. Ay role and responsibilities. So, ang roles and responsibilities sa data is classification. Nagpasabot nga kinahanglan klaro ug kinsa ang tawo nga responsible sa pag-manage sa data ug unsa ilahang specific nga role para walay libog ug para masiguro nga protektado ang data. So, in short, nagpasabot nga sa data classification kinahanglan klaro or kinsa ang nagplano or nag-level o nagbantay sa data para dili siya ma-compromise. So, mao ra to ako